Ngayon naman po, ikukwento ko sa inyo yung mga naging buhay ko dito sa Dubai. Nung first time ko na nandito sa Dubai is mahirap. Kasi nag-adjust pa ako sa climate dito sa Dubai. At saka ito kasi yung Dubai is isa sa mga desert place na mainit. Ganon, iba-ibang klaseng tao ang nandito. Iba-ibang nationality ang tao dito. At nung first time ko dito, mahirap mahirap pumanap ng trabaho. Lalo na lang ngayong that time is naka-uwi ako, nakakuha ako sa dito first time ko. At saka, mahirap din dito kasi Ramadan time ng time na yun. Mahirap pumanap ng trabaho dito. Tapos nung sa pagsisikap ko naman, nakahanap ako ng trabaho. Sa school ako nakahanap ng trabaho dito. At wala na akong choice eh. Kahit mababa sahod, ginrab ko na rin. Kesa umuwi ako sa Pinas nang wala. Nasayang naman nung ginastos ng kapatid ko. Nung nagpunta ako dito, syempre nakakaya din. Ginrab ko na rin. Ang ginawa ko na lang habang nagtatrabaho ko sa school, nagpa-part-time ako. Naglilinis ako ng mga bahay ng mga teachers. Sino pwedeng part-time, babysitting, sino ganun. Ilang years na rin ako ganun ang ginagawa ko every time. Ang years. Nahinto lang ako mag-part-time nung time na nagkasakit ako. Kasi katandaan na rin siguro. Ngayon 47 na ako. 47 na ako ngayong August. At nung last year, 2 years ago, nagkasakit kasi po ako. Nakakuha ako ng high blood. Lahi naman po namin ng high blood, na-stroke ako that time. Siguro sa sobrang stress na rin ng buhay, pagod. Tapos siguro, katandaan na rin, ganun din. Kasi, tsaka kunin namin yun sa family namin. Parang sa hereditary na rin namin yun, sa genes namin. Na yung kapatid ko ang pangalawa, namatay siya dahil na bigla na lang po, may sakit din po talaga sa puso yun. Bigla na lang po nahilo, yun, nakuha na siya, yung parang inatake na. Tapos tatay ko rin, na-stroke. First stroke niya, okay siya, pero nung second stroke na po, wala na. Umigay na rin yung tatay ko. Lahat po karamihan po ng family namin. Ganun ang nagiging sanginang cause of death or nagiging sakit ganun ang high blood pressure. Pero wala naman po akong diabetic. Wala po, high blood pressure lang po. Sa awa ng Diyos, ayun. Sa first stroke ko, sabi ng doktor, wala naman po nakon sa akin, hindi naman po ako nangiwi, hindi naman yung tawan ko naman po, okay naman po. Kaya lang yung kasi nakon ako sa right side, na-apektuhan sa akin ng stroke yung left side ko. Kasi yung bleeding nasa right side, yung doon nasa right side ng bleeding, ang maapektuhan yung left side ng katawan mo. Wala naman po, kaya lang mahina na rin yung kamay ko. Minsan mahirap na ako magbukas ng mga things katulad ng tubig, bote ng tubig, bote ng mga garapon, ganun. Pero okay naman po. Ginagawa ko na lang po na exercise ko na lang para maging okay. Yun lang po kailangan ko, exercise, diet. Diet po kasi tsaka bawal ako ngayon kumain ng yung mga frozen noodles, cup noodles, mga frozen goods. Dito po naman po maraming frozen goods. Meron din naman po hindi, kaya lang iniiwasan ko na rin kape, noodles, tapos yung mga frozen goods, baboy na mga frozen kasi karami ng tinitinda rito mga meat, frozen, baboy. Ngayon po kinakain ko na lang vegetable, chicken, fresh chicken, ayun, tapos fruits. Okay naman po siya. Dati mura lang bilihin dito, ngayong crisis dito, nagmamahal na lahat. Dati po ang sibuyas dito, 1 dirham, makakabili ka na ng 1 kilo. Ngayon po, 6 dirham, 7 dirhams, lahat po. Mula po na nag-crisis dito sa Dubai, naging mahal na po. Lahat mahal na rin. Sana ang bahay hindi tumaas. Kaya lang marami na rin rules sa bahay. Nabawal na may mga partition. Kung wala kang permit, magpapahin ka pag nahuli ka. Yun po ang problema ngayon dito.
tipid, yung parang naghihigpit na rin po sila. Kaya lang, paano pa kami makaka-afford ng mga isang room or kwan sa amin? Ang baba-baba ng sahod namin. Yun lang po ang kwan. Yung sinasahod namin, napupunta lang sa bayad ng bahay dito. Mahal ang bayad po ng bahay dito. Cost of living po dito, mahal. Kaya po, tipid-tipid lang kami. Wala pong choice eh. Kaysa po bumalik sa Pinas. Wala rin po mangyayari dun. Mas lalong mahirap na ang buhay dun. Kaya po, tiyaga-tiyaga nila kami dito. Kaya, bawat dirhams na pinaghihirapan namin, syempre pinapahalagahan namin. At saka po sana, ang mga pamilya namin sa Pinas, ang pamilya ng OFW, hindi porke nasa abroad mayaman na maraming pera na, hindi po ganun. Lahat po ng mga pera na pinapadala namin sa inyo ay pinaghihirapan namin kada 1 dirham. Kami po ang nagtitipid dito para lang may papadala sa inyo. Huwag niyo po sana abusuhin yung mga ibang tao na porke nasa abroad yung mga anak, yung pamilya, asawa, kapatid o sino man. Is pag nagpapadala kami is ubos-ubos biyaya kayo, one day millionaire kayo. Dapat hindi po ganun, dapat pinagpapalagaan nyo rin. Dapat po iniintindi nyo rin kami dito, hindi pagkatapos namin ipadala sa inyo yung pera is wala na. Hindi nyo na kami may message, hindi nyo na kami tatawagan, hindi man lang magpasalamat. Dapat po maintindihan nyo ang paghihirap namin dito. Kami po nagtitipid dito para may maipadala lang sa inyo. Sa pawis at hirap po namin ang gagaling lahat dyan. Yun lang po. Maraming salamat po. Sana po ipagdasal nyo kami dito. Kalagayan namin dito sa Middle East. Sana po papray nyo kami. Sana po matapos na lahat ng mga away-away, gera-gera na ganyan. Kasi po, maapektuhan po kami. At kayo din po mga kamag-anak namin na pamilya namin sa Pinas. Kasi kung ganito wala kaming trabaho, wala kaming sasahurin. Yun lang po sana. Salamat po.